Sharing good vibes, sharing good news, sharing from the city. Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na naman kami ni Miss Candy Pangilinan sa Sharing from the City to spread good news and good vibes to all of you. Maganda po kayong lahat na nanonood po ngayon. At magandang pagbabalik po sa amin ni Father Ohoy. Yes, Di ba ho, Padre? Parang marami naghihintay sa atin, Candy, ng ating muling pagbabalik. Ayan po. Parang maghihintay natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Yung ba ho yung pag-uusapan natin ngayon? Oo, di ba? Advent season. Ano ba? Yung ba ho ibig sabihin ng Advent, Father? Oo, hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Di ba? Namatay siya, nabuhay magbuli, umakyat sa langit. Hihintayin natin ang kanyang muling pagbabalik. So, ang Advent pala is about paghihintay? Paghihintay, yes. Kailangan matuto tayong maghintay. Kasi kapag hindi tayo matutong maghintay, maraming disgrasya. Pagka lagi tayo nagmamadali. Di ba? Kunyari, Padre. Mga drivers na nagmamadali, nadidisgrasya. Tama. Yung mga nag-uunahan sa parking lot, nag-aaway-away. Tama. Di ba? Opo. Yung mga teenagers na nagmamadali makatikim ng sex, nabubuntis ka agad, 12 years old pa lang, 13 years old. Tama. Sira ang buhay, di ba? Opo, natatamaan sila. So, mali pala. So, kailangan pala matuto tayong maghintay. Ay, yes. Patience. Kaya pala, patience is really a virtue. Totoo yan, oo. Di ba ho? Ang paghihintay. Kaya dapat, di ba minsan may nag-aaway yung pag ayaw sa pila? Yung yan. gusto, yung sumisingit sa pila. Sumisingit. Yan. Yan, Kasi oo. ayaw maghintay. Oo. Kaya alam mo ba kaya pinauna yung mga senior citizens? Bakit po? Kasi kakunti lang oras nila ang hihintayin. Kawa pinatagal mo sila, baka hindi na sila abutin. Baka di maka-order. Kaya pala pinauna ang senior. Oo, Ngayon naiintindihan ko na. Mas naiintindihan ko na. Ngayon, pagka may mga seniors, paunahin nyo na. Kasi baka wala na silang oras maghintay. Tama. Ngayon naiintindihan ko na. Mas naiintindihan ko na kung ba't pinaiuna ang senior. Oo. May punto naman kayo. So yun, ang hihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya habang naghihintay tayo, kailangang handa tayo. Okay, Kasi Father. hindi natin alam kung kailan, saan, kung paano siya darating. Kaya lagi tayong handa dapat. Diba? So, ibig sabihin, Father, habang naghihintay ka, kailangan handa ka rin. Yeah, oo. Yun ang active waiting na tinatawag. Active Active waiting. Yung hindi ba naghihintay ka na para wala kang ginagawa, kundi naghihintay ka, may ginagawa ka para makapaghanda ka sa muling pagdating ng ating Panginoon. So ibig sabihin habang hinihintay natin na yung kanyang birthday, di ba ho? Kasi kaya wala nga ho si Jesus sa Belen, di ba ho? Habang naghihintay tayo, dapat active din tayo for preparation of ourselves para i-welcome siya. Parang ganun ba ho yung sinasabi niya, Padre? So dalawang bagay yun. Hinihintay natin yung muling pagbabalik, saka pinaghahandaan din natin yung pag-celebrate ng kanyang unang pagdating. Unang pagdating. Oo, sineselebrate na natin yung kasi dumating na siya noon. Okay po. Sineselebrate natin parang birthday niya. Okay po. Yung pinaghahandaan din natin yun. Kailangan yung puso natin malinis para malayo makapasok ang ating Panginoon. So ito po yung panahon na pwede tayo mangumpisal. Umpisal, magsimba, mamunyon, para unti-unti talagang pumapasok sa buhay natin ang ating Panginoon. Father, question. Bakit importante ang simbang gabi? Kasi yun nga, sa simbang gabi, parang kasi nagsimula yung simbang gabi na yan, yung Eve before Christmas, yung mga early Christians nung araw, Opo. nagsisimba sila. So, importante yung simbang gabi para unti-unti prepare natin yung sarili natin for 9 days na nagsisimba tayo. Prepare natin yung puso natin, yung buhay natin para maging malinis ito pagdating ng Pasko. Talagang full ang presence ng Panginoon sa ating buhay. Sa bagay, Father, totoo yan eh. Kahit naman
magmisa ka, tapos yung totoo, nung bata ako, kahit hindi ko masyado naiintindihan yung sinasabi ng pare, pag uwi ko, parang masarap naman ang pakiramdam ko. Hindi ba? Oo. Sa totoo lang po, aminin po ninyo, di ba po, yung talagang yung mag-effort ka magsimba, kahit sobrang init, hindi mo naiintindihan yung pare dahil sa sound system, o Oo, anuman, o ingay, no? may ingay sa paligid, pero nagsimba ka, pag uwi mo, masarap ang pakiramdam. Kasi parang pakiramdam mo, may ginawa ka para sa Panginoon. Lumabas ka sa sarili mo. Kasi usually, may ginagawa tayo para sa sarili natin. Pero this time, may ginawa ka para sa Panginoon. Kaya pagdating mo, ganda na pakiramdam mo. Kasi kahit nahirapan ka, kahit gumising ka na maaga, napuyat ka, okay lang kasi ginawa mo yun para sa Panginoon. May difference ba, Father? Kunyari, yung iba kasi, di ba, talaga ang simbang gabi, 4 a.m. 4, 3, mga ganyan. Ngayon, meron na mga 8:30, simbang gabi na. 8:30 sa simbang gabi na. Opo. Pareho lang yan, pareho lang yan. Pareho lang po yan. Kasi yung 4:30 in the morning, actually simula yan in deference or in consideration sa mga farmers. Kasi mga farmers, maaga silang gumigising para magtrabaho sa bukid habang hindi pa mainit. Kaya para makapagsimba sila, ginawang 4 or 4:30 ang misa para makapagsimba muna yung mga magsasaka bago sila pumunta sa kanilang mga sakahan. Doon pala nanggaling yun. Yun, doon nanggaling yung tradition na yun. At yung 8:30 naman po ngayon, Ay. dahil sa traffic. Dahil sa traffic, tsaka sa dami na ng mga tao. Kasi pag 4:30 in the morning, kita mo dagsa talaga mga tao. Oo, Father, totoo hanggang yan. sa labas ng simbahan. Opo, dikit-dikit na kayo, Oo. palit-palit mukha nyo. Kaya ang nakakatuwa ron, usually mga kabataan. Opo, Mga totoo kabataan, yan. pumunta Oo. pag 4:30 in the morning. Meron silang panata Opo. na kailang 4:30, barkada yan. Oo. Sama. Kaya, yung mga medyo may edad na, nauna na sila sa gabi. Opo. Father, question, totoo ba yung mga wish-wish na yan? Pag natapos mo yung 9 days, pwede ka mag-wish. Actually, sa prayer yan eh. Opo. Novena prayer. Kasi novena yan eh. So, Opo. parang 9 days of prayer. Opo. So, sa 9 days of prayer, may mga intention ka dyan. Opo. Kung anong gusto mong, some people call it a wish, some people call it intention, ay hinihingi mo sa Panginoon na sana after 9 days ay Makamit mo yun. makamit mo yun. Yun Opo. ang kung pagbibigyan ng Panginoon, okay. Kung hindi, we trust the wisdom of God. Opo. Sa bagay, no prayer is put to waste, kumbaga. Totoo. Diba ho? Oo. So, no mass is put to waste. Mhm. Your efforts are seen by God. So, when you go to, parang sinasabi nyo, Padre, when you go to mass, sa simbang gabi, you are pleasing God. Yes, totoo yan. Yes. So, kasi talaga you make an effort. So, Padre, if you are pleasing God, may points ka rin. Siyempre naman. So, may points ka, di para din sa'yo yun. Kumbaga, Padre, kumbaga may debit, kunyari merong ledger. Debit, credit. Oo. Di ba ho? Di ba sa ledger natin sa accounting, debit, credit yan. O, sa credit, nagsimba si Candy, credit. Debit, nagalit sa katabi kasi siksikan kanyang binalya. Debit. Binawasan yung Binawasan. yung merit niya. Di ba po, ganun yun? Parang ganun. Pero, hindi yun parang ganun eh. Masyadong literal yan ano po? na pananaw. Pag nagsimba ka, nag-effort ka, parang you get out of yourself. Opo. Nabawasan yung pagkamakasarili mo. Opo. And then, pagka nabawasan mo yung pagkamakasarili mo, mapupuno siya ng presence ng Panginoon. Opo. Mapupuno siya ng presence ng mga tao sa paligid mo, na mamahalin mo. Opo. So, yun ang parang nangyayari sa iyo. Tama. Hindi yung nagkaroon ka ng points Opo. na makiklaim mo later, may points na ako yan, dapat parang, Opo. parang you have the right to heaven. Opo. But heaven is purely a gift from God. Opo. And you can only dispose yourself to that gift.
Opo. So by praying 9 days, parang binubuksan mo ang puso mo, Ayan. nilalabas mo yung sarili mo, yung pagkamakasarili mo, and then you open yourself to the gift of God's presence, na siya lang ang makapagbibigay sa iyo. Yun, Father. So parang sinasabi niyo po na yung simbang gabi, yung parang ano mo, kung ano man yung daladala mo, in the 9 days, imposibleng hindi mo pa siya mabitawan. Kasi, di ba ho, ano man yung iniisip-isip mo bago dumating si Jesus, di ba ho, pagdating ni Jesus, okay ka na. Kasi naisabi mo na eh. Nadasal mo na, di ba ho, napanalangin mo na, namisa mo na ito, 9 days mo na itong ibinigay sa Kanya. Kumbaga, in-offer mo na sa Kanya. Yes, totoo yan. Parang handa ka na. Ito na ako, Jesus, happy birthday. Di ba po? Totoo yan. Pero alam niyo, Father, yung totoo po, usually ho, pag birthday po ni Jesus, ang nakakatuwa. Tayo, mga Katoliko, lalo yung mga Katoliko, tayo nagsisimba, tayo pa yung may intention, pero siya yung may birthday. Pero tayo yung humihingi. Tayo gusto makatanggap ng regalo. Oh, baliktad. Di ba, no? Anong nangyari? Totoo yun. Di ba po? Yung, di ba, minsan naiisip ko, mali yata ako. Kaya nga, yun yung sinasabi ko, dapat basta i-offer mo lang. Opo. Buksan mo lang sarili mo. You make an effort. You know, you open yourself to God. Bahala na siya kung anong bibigay niya sa iyo. Ayun. I think mas maganda yun, Father. Yung wala kang specific na intention. Because God, parang God knows what you need more than you know what you need. Totoo. Di ba po, Padre? So, siya na po ang magbibigay sa inyo o kung anong karapat-dapat. Although, hindi naman totally masama na magkaroon ka ng Intention. Opo. Kasi meron din tayo tinatawag na prayer of petition. Petition. So kung may gusto kong hingin sa Panginoon, you pray for it, you make an effort na ipakita sa Panginoon, talagang gusto mo itong bagay na ito. And then of course, if you want to receive a favor from God, you be a good child. If you're a good child, more graces will come to you. Kasi parang nakaharap ka sa Panginoon, hindi ka nakatalikod sa Kanya. Kasi how can you receive a grace kapag ka nakatalikod ka sa Panginoon? Opo. Dapat bukas ka sa Kanya. Kahit may makasalanan, sabihin mo kasalanan mo sa Kanya. Sisisi ka, sabihin mo kung lahat ng mga ginawa mo sa Kanya. So, against Him. So, parang binuksan mong buhay mo sa Kanya, and then you open yourself to God's face. So, yun ang pinakamagandang regalo maibibigay mo kay Jesus sa Panginoon ngayong Advent, habang naghihintay ka, at ibigay ang iyong sarili at buksan ang iyong sarili. Yes, that's true. That's the greatest gift you can give to God. Di ba po? Oo. At hindi lang po kay Lord, di ba, pati sa mga kapwa natin. Di ba? Totoo. Sabi mo, Father, kailangan pati yung mga katabi natin, we learn to forgive, we learn to understand, be more compassionate. Generous to them. Opo. So, gano'n. You open yourself to God and to people around you. Sana maging katulad tayo ng Three Kings. Matuto rin tayo magbigay. Oo. Kasi nakita ko yung Three Kings eh. Sila humidalang regalo, tayo po humihingi. Di ba po? Yung Three Kings may dalang mga regalo. Ang bubongga ng regalo nila, di ba ho? Gaganda ng mga regalo nila. Pero ang hinihingi pala sa atin ng Panginoon, sabi mo nga, ang pinakabonggang regalo para kay God is an open life, open to God, and open to people around you. Yeah. And a heart, clean heart, open to God, and open to love people around you. Naku, panahon na para magpatawad. Totoo. Yes. Ano yung masama ng loob? Tapon na yan. Kasi masama eh. Dapat tapon mo eh. Oo, ito nga hunda, ang layo na pinanggalingan ng mga to eh. Yung, di ba yung Three Kings? Ang layo na pinanggalingan yan. Oo, naglakbay pa yung mga yan. Oo nga. Just to offer something to God. Kaya, yun ang pinakamagandang paraan ng paghahanda para sa ating Panginoon. So that anytime He comes, ready tayo. At ready tayo mag-celebrate ng Christmas, yung first coming ng ating Panginoon. Father, question din po. Pag sa Belen po, bakit nandiyan si Mama Mary pero wala si Jesus? Ibig sabihin, buntis pa dyan si Mama Mary. Oo, buntis pa siya dyan, pero hindi niya kikita yung pagkabuntis niya dyan. Anyway, pang ano lang yan,
mga Symbolism. symbolism, mga practical difficulties lang yan. Siyempre, hindi mo pakita yun ang buntis sa Mama Mary. Opo. Tapos papalitan mo ng Mama Mary hindi na buntis. Oo nga ho. Parang very tedious na yan. Opo. Mga, ano lang, mga images lang yan na just to remind us of the first coming of Jesus on Christmas Day. And the first coming of Jesus, the King of Kings, nakikita ho natin, Father, talagang bear. There, totoo. Kuweba ba ito o ano, pero hindi siya sa magandang bahay or sa ospital. I mean, talagang kasama mga hayop. Mabaho siguro dyan. Totoo. Hindi, Father, naisip ko lang ho kasi may hayop na Mga totoo. Sabsaban talaga yun eh. Sabsab. Because you notice, Christianity starts with poverty Yun. and ends with poverty sa krus, di ba? So, poverty is a very important virtue in Christianity. Anong poverty na ito? Poverty of spirit. Yung wala kang, you totally depend on God. Diba? Pag poor ka, you depend on God. Apo. You're not full of yourself. You're not full of your own. You're not aware of your own power, Apo. of your own wealth, Apo. of your own influence. Just being poor. You depend on God for everything. Yun ang poverty na kailangan natin. At yun ang poverty talaga ng Christianity na dapat meron tayong lahat ng mga Christian. Yun. Ang dami ko natutunan ngayong araw na to. Grabe, sa aming pagbabalik, parang punong-puno, siksik ka. At hindi natin nabanggit, Father, nandito tayo sa Claret Seminary. Oo, dito. Actually, ito dekorasyon ito ng mga Claretian Fathers dito sa St. Anthony Mary Claret College. Yes po. Sa Project 6, Quezon City. Yan, nandito yan sa loob ng Sandal Subdivision. Under din po ito na Our Lady of Mount Carmel Parish. Our Lady of Mount Carmel Parish. Diba? So sa parish na ito, maraming seminaries, no? Marami po, Father. 3 yata. Hindi lang po. Father, marami po talaga. So isa na yung San Agustin, San Agustin, Claret, Claret, St. Vincent, St. Vincent. meron po ang Carmelite, may Franciscan. Marami po talaga po. Maraming talaga. Oo. So maraming salamat sa mga Claretian Fathers at nakapag-shoot kami rito sa kanilang napakagandang dekorasyon ng Belen in preparation for Advent season. So with that, we end this episode, Candy. Opo. At maraming salamat, Candy. Maraming salamat sa mga aming tagapanood. Sana ay patuloy kayong manood sa amin to have continued good news and good vibes every day. Maraming salamat po, and we end with a prayer. In Father, Son, Holy Spirit, Amen. Father God, please help us to be, give us the joy of waiting. Give us the joy of waiting and be, yung sinabi ko ni Father kanina, yung active waiting. While we are waiting, we are also preparing. And maybe learn to give you something talaga ho. Yung this Christmas po kami naman po ang tutuon na magbigay po sa inyo ng aming sarili, ng pagbubukas ng aming puso. Ito pong aming samot na langis sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Good day, everyone. God bless you. Bye-bye. Take care.